Sa Time Nest, sinabi ni Cronoa kina Xeno Trunks at Xeno Pan na nawawala si Toki Toki, at agad namang umalis ang dalawa para hanapin ito. Sa ibang panahon, sa Capsule Corporation, sinusuri ni Goku si Toki Toki hanggang sa tukain nito ang kanyang ilong. Lumapit ang iba kay Goku at nagtaka kung saan nanggaling ang ibon. Pagkatapos ay biglang dumating sina Xeno Trunks at Xeno Pan, at natuwa ito nang makita si Toki Toki. Ipinaliwanag ni Xeno Trunks at Xeno Pan na sila ay mula sa Time Patrol at ang pag-iral ni Toki Toki ay napakahalaga para sa lahat ng mga dimensyon. Pagkatapos nun ay biglang lumitaw sa kalangitan ang lahat ng 12 Diyos ng pagkawasak. Naroon ang mga ito upang patayin si Toki Toki, kaya umabante si Beerus at naghanda ng Energy of Destruction Ki Blast para wasakin ang mga nasa ibaba. Ngunit bago niya ito magawa, lumipad si Toki Toki at sa isang pagpagaspas ng kanyang mga pakpak, kinansela nito ang atake na labis na ikinagulat ng mga Diyos. Tinanong ni Goku si Beerus kung ano ang kanyang ginagawa at ipinaliwanag nito na ayon sa kanyang hula, isang kakaibang ibon ang magpapakita sa Universe 7 at wawasakin nito ang lahat ng mga universe. Hindi makapaniwala si Xeno Trunks dito, at sinabing iniligtas ni Toki Toki dati ang lahat ng dimensyon, ngunit iminungkahi ni Quitela na wasakin na lang ang Earth. Tumakas si Xeno Pan pabalik sa Time Nest kasama si Toki Toki, at ikinagalit ito ng mga Diyos ng pagkawasak kaya naghanda na ang mga ito ng atake para tapusin ang lahat. Ganun pa man pinigilan sila ni Beerus, sinasabing siya na ang bahala sa kanyang universe. Agad na naintindihan ni Goku at Vegeta ang gustong mangyari ni Beerus, kaya lumipad sila sa harapan nito kasama ang iba pa para kalabanin ito. Nag-transform si Goku at Vegeta sa Super Saiyan Blue bilang paghahanda sa laban. Pagkatapos ay sumugod na si Goku kay Beerus. Samantala, pinapanood ni Fu ang mga kaganapan sa Earth mula sa lugar na may isang malaking puno, at kasama nito doon ang totoong ibon na hinahanap ni Beerus. Nagsimula na ang laban at nahihirapan si Goku na makapatama ng atake kay Beerus. Biglang natigil ang laban nang dumating sina Xeno Goku at Xeno Vegeta. Sinabi ni Xeno Goku na hindi ito ang tamang oras para mag-away, habang itinuro naman ni Xeno Vegeta ang mga ugat sa kalangitan na pag-aari ng Universe 3. Dahil dito ay tiningnan ng mga God of Destruction ang kanilang mga sariling universe at nasaksihan nila kung paano pumulupot ang mga ugat ng puno sa mga planeta at sinipsip ito hanggang sa maglaho. Matapos makita ang nangyayari, nagdesisyon na ang mga God of Destruction na bumalik sa kani-kanilang universe. Habang ipinapaliwanag sa lahat ni Xeno Vegeta kung bakit sila naroon, biglang dumating si Fu kasama ang ibong si Dogi Dogi, at kinumpirma nito kay Beerus na si Dogi Dogi ang ibon ng kapahamakan na kanilang hinahanap. Tinanong ni Fu kung natatandaan pa nila ang Universe Seed, at ipinaliwanag na ang binhing iyon ay tumubo na ngayon bilang Universe 3, at si Hearts ay bahagi lamang pala ng kanyang plano. Agad na naintindihan ni Beerus na ginagamit ni Fu ang universe bilang pataba sa puno at sobrang nagalit. Sinabi ni Fu na lilikha siya ng isang bagong universe gamit ang iba pang universe bago umalis gamit ang isang portal. Habang patuloy na sinisipsip ng puno ang enerhiya, si Krillin ang unang nakaramdam ng epekto nito na sinundan ni Piccolo. Dahil panganib ang puno sa mga tao ng West City at sa lahat ng nabubuhay, lumipad si Beerus at pinakawalan ng kanyang hakay para labanan ang puno, na pansamantalang pumigil sa kakayahan nitong sumipsip ng enerhiya. Sinabi ni Beerus kina Goku na hindi niya ito makakayang gawin ng matagal, at inutusan silang gumawa ng paraan laban kay Fu at sa Universe 3. Umalis sina Xeno Goku at Xeno Vegeta upang mag-imbestiga sa sarili nilang paraan. Sina Goku at Vegeta ay sinamahan ni Xeno Trunks, habang sina Gohan, Krillin, Piccolo, at 17, sa pag-aakalang makakasagabal lamang sila, ay nagpasya na magsagawa ng sarili nilang paghahanap. Pagkatapos nun, sina Goku, Vegeta, at Xeno Trunks ay lumipad na upang hanapin si Fu. Sa paanan ng Universe 3, binati ni Fu sina Bojack, Turles, Super 17, Metacooler, at Dr. W. Kaso malaki ang galit ni Bojack sa mga Saiyan kaya nakipag-away ito kay Turles. Mabilis na pinigilan ni Fu ang dalawa at ipinaliwanag na ang kanilang kaaway ay si Goku at ang mga kakampi nito na susubukang pigilan ang kanilang plano. Napilitan sina Bojack at Turles na isantabi ang kanilang alitan at nag-focus na lang kung paano makapaghihiganti kay Goku. Sa ibang lugar, sina Goku, Vegeta, Xeno Trunks at Xeno Pan na kasama si Toki Toki ay patuloy na hinahanap si Fu. Biglang nakaramdam ang grupo ng paparating na kalaban at laking gulat ni Goku at Vegeta nang makita sina Turles at Bojack na nakilala nila bilang ang mga kupal na sumalakay sa Earth maraming taon na ang nakalipas. Agad na umatake si Turles kay Goku at susundan sana ito ni Bojack pero hinarang ito ni Vegeta. Nagpalakas si Bojack at Turles at nag-Super Saiyan Blue naman sina Goku at Vegeta, pagkatapos ay nagsimula na ang kanilang laban.
Patuloy na binabantayan ni Zeno Trunks si Zeno Pan sa ibaba nang biglang nagwala si Toki Toki dahil sa paglitaw ni Fu at Dogi Dogi. Sinubukan ni Goku at Vegeta na puntahan si Fu, ngunit pinigilan sila ni Turles at Bojack, at sinabi nito sa kanila na sila ang kanilang kalaban. Labis na natutuwa si Fu dahil ang nangyayaring laban ay nakakatulong sa mabilis na paglago ng kanyang Universe 3. Samantala sa impyerno, nakatagpo ni Zeno Goku at Zeno Vegeta ang misteryosong si Dr. W. Tinanong ng dalawang Saiyan si Dr. W kung sino siya, pero hindi ito sumagot at naghanda lang sa laban. Sa pagsisimula ng laban, nagpapakawala si Dr. W ng mga energy blast na naglalaho at lumilitaw sa ibang direksyon kaya mahirap iwasan. Nainis si Zeno Vegeta at sumugod ng naka-Super Saiyan 3 pero hindi pa rin ito umubra. Nag-transform rin si Zeno Goku sa Super Saiyan 3 at tinulungan nito si Zeno Vegeta sa pag-atake. Dahil hindi pa rin umubra ang kanilang mga atake, itinaas nila ang kanilang lakas sa Super Saiyan 4, at pareho silang nagpakawala ng pinakamalakas nilang atake. Gayunpaman, lumabas si Dr. W mula sa usok ng wala man lang pinsala at nababalot ng dilaw na aura. Sinabi nito na kumpleto na ang kanyang analysis at tumakas gamit ang isang space-time distortion. Samantala, dahil nababagot na ay inutusan ni Fu si Dogi Dogi na pigilan sa paggalaw sina Goku, Vegeta, Zeno Trunks, at Zeno Pan para makuha niya si Toki Toki. Pagkatapos nun ay umalis na si Fu kasama sina Turles at Bojack. Sa ibang lugar, nagtungo si Dr. W sa isang kuweba kung nasaan ang Soul Cleansing Machine, at sinabing ang data ni Zeno Goku at Zeno Vegeta ay pag-aari na ngayon ni Janemba. Maya-maya pa ay nakaharap na ni Zeno Goku at Zeno Vegeta ang muling binuhay at mas pinalakas na si Janemba. Sa malapit, pinapanood ni Dr. W ang nagaganap na laban, at sinasabing hindi matatalo ni Zeno Goku at Zeno Vegeta ang muling nabuhay na si Janemba dahil tinataglay nito ang kanilang mga abilidad. Napabagsak ni Janemba ang dalawang Saiyan at mayabang na tumawa. Muli sanang sasalakayin ni Janemba ang dalawa, pero napatigil ito nang biglang bumagsak mula sa isang bitak sa itaas sina Goku, Vegeta, Zeno Trunks, at Zeno Pan. Umatake si Janemba kaya napilitan sina Goku at Vegeta na kalabanin ito. Nang hindi rin umubra ang dalawa ay nagpasya sila na sabay-sabay na lang na atakihin si Janemba. Pagkatapos ay nagtulungan si Goku at si Zeno Goku sa pag-atake kay Janemba. Biglang nabalot ng yelo ang mga binti ni Janemba kasabay ng paglitaw ni Putin at Salza mula sa isa pang bitak, pagkatapos ay ginamit ni Salza ang kanyang tricky storm technique para patalsikin si Janemba. Nang tanungin ni Goku kung sino ang dalawa, sinabi ni Zeno Trunks na sila ay mga miyembro ng Demon Realm na matagal na nilang tinalo. Pagkatapos ay biglang tinanong ni Putin si Goku kung gusto ba niyang malaman kung paano wasakin ang Universe 3. Gamit ang kanyang tungkod, ipinakita ni Putin sa lahat ang isang projection ng kasalukuyang lumalalang sitwasyon sa Earth habang patuloy sa paglaki ang puno. Samantala, sumugod si Janemba kaya nag-transform si Zeno Trunks sa Super Saiyan God para pigilan ito. Kaso nabigo si Zeno Trunks na pigilan si Janemba kaya natuloy ang pag-atake nito sa kanilang grupo. Sinabi ni Salza kay Goku na gawin ang bagay na ginawa niya noon nang nilabanan niya ang mga Shadow Dragon. Humingi ng enerhiya si Zeno Goku sa lahat at sumang-ayon naman ang mga ito. Habang nilalabanan ni Salza at Putin si Janemba, ibinahagi ni Goku, Vegeta, Zeno Trunks at Zeno Pan ang kanilang enerhiya kina Zeno Goku at Zeno Vegeta, na nagbigay daan sa kanila na ma-access ang anyong Super Saiyan 4 Limit Breaker. Gamit ang bagong lakas, binugbog ni Zeno Goku at Zeno Vegeta ang kupal na si Janemba. Pagkatapos mapatay si Janemba ng Double Ultimate Dragon Fist ng dalawang Saiyan ay agad na tumakas si Dr. W, habang itineleport naman ni Putin ang lahat papunta sa lokasyon ng Universe 3. Samantala, sa ibang bahagi ng impyerno, nakakulong si Heart sa isang selda, nakaposes at mayroong halo sa kanyang ulo. Dahil sa mahika ni Putin, nakarating ang grupo ni Goku sa kinaroroonan ng Universe 3. Habang namamangha sila sa sobrang laki nito, nagpasya si Vegeta na wasakin ang puno ng mag-isa. Gumawa si Vegeta ng isang dambuhalang bola ng enerhiya at ibinato ito sa puno, ngunit walang nangyari dahil sinipsip lang ito ng puno. Biglang lumitaw si Fu at winelcome ang lahat sa lugar na tinawag niyang Time Rift, isang lugar na kahit ang mga Diyos ay hindi kayang pasukin. Iminungkahi niya na maghintay na lang sila upang masaksihan ang pagsilang ng isang bagong universe at pinasalamatan si Vegeta para sa dagdag na enerhiya na ibinigay nito sa puno. Biglang sapilitang itineleport paalis nito ang 4 na Time Patrol.
Matapos sabihin na ang lahat ng ito ay para kay Fu na ikinalito naman ito, agad ding umalis si Towa kasama sina Salza at Putin. Nag-transform si Vegeta sa Super Saiyan Blue at inatake si Fu, ngunit madali nitong napigilan ang kanyang pag-atake at binalot siya ng madilim na enerhiya na nagmumula kay Cumber, na sa mga sandaling yun ay nakakulong sa isang tangke at walang malay. Nag-transform din si Goku sa Super Saiyan Blue upang tulungan si Vegeta, ngunit huli na ang lahat at nabalot din ito ng maitim na enerhiya at naging berserk. Parang baliw na inatake ni na Goku at Vegeta si Fu pero hindi sila umubra dito, at nagpasya na lang si Fu na palayain sila mula sa kanilang evil aura, dahil ayaw nilang kalabanin ng isa't isa tulad ng inaasahan sana nito. Nang humarap si Fu sa puno at kinausap ito na parang siraulo, ibinigay ni Goku kay Vegeta ang hikaw na ibinigay sa kanya ni Salza at iminungkahi na magsanib sila para maging si Vegeto. Napansin ni Fu ang kanilang pagsasanib at sinubukan silang tirahin ng masamang enerhiya ni Cumber. Ganun pa man, nabigo ang masamang enerhiya na sakupin si Vegeto dahil gumawa ito ng isang key barrier sa kanyang paligid. Nag-transform si Vegeto sa Super Saiyan Blue at naghanda na harapin si Fu. Matapos dalhin ng sapilitan sa ibang lokasyon, binabantayan nito ang mga bihag na time patrol na pawang nakagapos at walang magawa dahil sa masamang enerhiya ni Cumber. Habang walang magawa kundi panoorin ang labanan sa pagitan ni Vegeto at Fu sa isang malaking monitor, sinabi ni Towa sa Time Patrol na siya ang responsable sa paglikha kay Fu, gamit ang datos mula sa maraming malalakas na mandirigma sa paglipas ng panahon. Ibinahagi ni Towa ang kanyang intensyon na gawing susunod na hari ng kadiliman si Fu bilang kapalit ni Mechi Kabura, sabay labas ng isang itim na globo na nagsimulang humigop ng madilim na enerhiya mula sa mga katawan ng Time Patrol. Ipinaliwanag ni Towa na bago mamatay si Mechi Kabura ay naglabas ito ng itim na enerhiya at pumasok ang enerhiya sa Time Patrol. Sinabi pa ni Towa na kailangan niya ito para gawing hari ng kadiliman si Fu. Pilit na kumawala si Xeno Goku mula sa kanyang pagkakagapos ngunit agad itong inatake ng bagong dating na si Mira. Dala ni Mira ang bugbog sarado at walang malay na sina Xeno Gohan at Xeno Goten. Muling kinuha ni Towa ang itim na globo at matapos sabihin na wala nang silbi sa kanya ang mga Time Patrol ay umalis na ito kasama si Mira, habang ang Time Patrol naman ay napunta sa ibang lokasyon. Sa crack of time, nahihirapan si Fu na kalabanin si Vegeto kaya nagpa siya na itong mag-transform sa Super Fu. Ganun pa man, sa kabila ng pagbabagong anyo ay hindi pa rin umubra si Fu kay Vegeto. Dahil dito, napuna ni Fu na mas lumakas pa si Vegeto mula noong makipaglaban ito sa Prison Planet. Biglang nagsimulang magliwanag ang Universe 3, at labis ang kagalakan ni Fu sa nalalapit na pagsilang ng isang bagong universe. Gayunpaman, bigla ring naglaho ang liwanag at nagsimulang mabulok ang puno. Agad na nagbukas si Fu ng mga monitor para tingnan ang nangyayari at nakita niya na ang mga ugat ng puno ay unti-unting nawala mula sa mga planetang kinaroroonan nito. Pagkatapos ay pinakita na sina Beerus at Champa kasama ang kanilang mga anghel na sina Whis at Vados, ang responsable sa nangyari dahil hiniling pala nito sa Super Dragon Ball na sirain ang Universe 3. Pagkatapos malaman na ang mga God of Destruction ang responsable sa pagkasira ng Universe 3, labis na nagalit si Fu. Dumating sina Towa at Mira at ibinigay nito kay Fu ang Dark Energy na kinuha nila mula sa Time Patrol. Habang sumasanib ang Dark Energy kay Fu, bumalik ang kanyang mga alaala noong siya ay sanggol pa lamang, at hindi nagtagal ay nakuha na niya ang kanyang mas malakas na anyong Dark King. Nang muli niyang tingnan si Towa, naalala niya ito bilang kanyang artipisyal na ina, bagamat sinabi nitong sila ni Mira ay mga alagad lamang niya. Sinabihan ni Fu ang dalawa na umalis at pinakawalan ng kanyang Dark Energy sa nabubulok na Universe 3. Sumugod si Vegeto upang pigilan si Fu at nagsimula silang maglaban. Sinabi ni Fu kay Vegeto na ibabalik niya sa dati ang Universe 3 gamit ang sarili niyang kapangyarihan at muling nagpatuloy sa pag-atake. Inatake ni Towa at Mira si Vegeto para maipagpatuloy ni Fu ang kanyang plano. Pero habang nagbibigay ng enerhiya si Fu sa puno, isang portal ang nagbukas at lumabas dito si Xeno Vegeto na naka-Super Saiyan 4 Limit Breaker, kasama sina Demigra at Robelo. Agad na pinatikim ni Xeno Vegeto ng suntok sa mukha si Fu para galitin ito. Sa ibang lugar na napapaligiran ng mga guho, tumayo si Broly at ngumiti na parang may masamang balak. Ipinagpatuloy ni Xeno Vegeto ang kanyang pakikipaglaban kay Fu, habang ang iba ay nanonood lang sa Gedli. Sa isang pansamantalang pagtigil ng laban, pinakawalan ni Fu ang kanyang kapangyarihan sa hangin upang baguhin ang itsura ng kapaligiran. Pinatamaan ni Xeno Vegeto ng Ki Blast si Fu pero nakaiwas ito. Biglang yumanig ang paligid dahil sa malakas na enerhiya. Ang dahilan nito na si Broly ay pumasok mula sa itaas ng gusali at walang alinlangan na inatake si Xeno Vegeto.
Ayon kay Demagra, matapos mawala ang epekto ng brainwashing kay Broly, hindi nila alam kung saan ito napunta at ngayon ay isa na itong demonyo na puro laban ang nasa isip, na mas lumakas pa dahil sa hindi mabilang na mga laban na halos ikamatay nito. Ganun pa man, nakalalamang pa rin si Xeno Vegeto, kaya nag-power up si Broly sa Super Saiyan 4 Limit Breaker pero ginawa niya ito nang walang tulong mula sa iba. Nang muling sumugod si Broly ay lumitaw si Vegeto at tinulungan nito si Xeno Vegeto sa pakikipaglaban. Habang naglalaban ang tatlo, bumalik si Fu sa Universe 3 upang ipagpatuloy ang pagbuhay dito. Napansin ng dalawang Vegeto ang ginagawa ni Fu pero hindi nila ito mapigilan dahil patuloy silang inaatake ni Broly. Nagpa siya si Vegeto na siya na lang ang haharap kay Broly upang bigyan si Xeno Vegeto ng pagkakataong umalis at pigilan si Fu. Nagliwanag ang Universe 3 at nabalot ng liwanag nito ang buong paligid. Samantala, ipinakita si Hearts na nasa harap na ng tangke na kinalalagyan ni Cumber. Napangitan si Fu sa itsura ng kanyang bagong universe, pero sinabi niya na interesante pa rin naman ito. Pagkatapos nun ay inatake ni Xeno Vegeto si Fu para pigilan ito na maituloy ang kanyang plano. Kaso habang nakikipaglaban kay Xeno Vegeto ay nagawang maipadala ni Fu ang kumikinang na bola sa itaas. Sa ibaba, inasar ni Demagra si Towa sa pagsasabing mukhang hindi naman pala perpektong hari si Fu. Nagalit si Towa at nagbagong anyo bilang Demon Goddess, kaya nagbagong anyo rin si Robelo para harapin ito. Sa kabilang dako, patuloy pa rin sa paglalaban sina Xeno Vegeto at Fu. Habang naglalaban sina Xeno Vegeto at Fu, lumapit si Demagra at ginamit ang kanyang mahika para ikulong ang dalawa sa kanyang time labyrinth. Pagkatapos nito, parehong nag-teleport paalis sina Demagra at Robelo. Sa planeta ni Beerus, naramdaman ni Whis at Vados ang paglikha ng isang bagong universe. Tinanong ni Vados kung nasaan sina Goku at Vegeta, at naramdaman naman ni Whis si Goku na nagising sa isang bagong universe sa labas mismo ng Capsule Corporation, habang nalilito sa mga kasalukuyang pangyayari. Sa pseudo-universe, isang mandirigmang nakasuot ng itim ang nakatayo sa ibabaw ng isang gusali sa West City, habang si Goku ay tumatakbo sa kalye sa ibaba, iniiwasan ang mga laser mula sa mga spaceship na umaatake sa kanya. Kinontak si Goku sa pamamagitan ng telepathy ni Xeno Trunks na kasalukuyang nasa Time Nest, at sinabing si Goku ay nasa universe na nilikha ni Fu, isang hindi perpektong kopya ng orihinal na Universe 7 na walang anumang senyales ng buhay. Gayunpaman, nang tamaan ng isang pagsabog ang isa sa mga kalapit na gusali, ang kaparehong gusali sa Universe 7 ay gumuhulin kasabay nito. Kahit hindi lubos na nauunawaan ang sitwasyon, lumipad pa rin si Goku palayo sa lungsod. Samantala, nainip na si Frieza at nagpa siya na itong lumabas ng spaceship kasama si Metacooler na sumunod din. Inatake ng dalawa si Goku, pagkatapos ay idineklara nito na si Goku ay kanilang biktima. Pero biglang tinamaan ng gravity cage technique ni Hearts sina Frieza at Metacooler. Nagulat si Goku na makita si Hearts dahil hindi niya alam na buhay pa ito, ngunit itinuro ni Hearts ang halo sa itaas ng kanyang ulo at ipinaliwanag na pinalaya lang siya ni Demagra mula sa impyerno. Hiniling ni Hearts kay Goku na makipagsanib puwersa sa kanya dahil kailangan niya ang kapangyarihan nito para mapabagsak si Fu na naging makasarili sa paggamit ng Universe 3. Muling bumangon sina Frieza at Metacooler na naka-golden form at galit na inatake sina Hearts at Goku. Sinubukan ni Frieza na patayin si Goku gamit ang Supernova, pero nabigo ito dahil nagawang makapagpalit ni Goku sa estado ng Ultra Instinct sign sa tamang oras. Madaling napabagsak ni Goku si Frieza, pero biglang binigyan sina Frieza at Metacooler ng tig-isang Dark Dragon Ball na labis na nagpalakas dito. Ang misteryosong nilalang na nagbigay ng Dark Dragon Ball ay nanunood sa itaas, at hinihimok nito ang lahat na maglaban. Patuloy na nilabanan ni Frieza at Metacooler sina Goku at Hearts, gamit ang kanilang mga golden form na pinalakas ng Dark Dragon Ball. Maya-maya pa ay napahinto ang pag-atake ni Frieza at Metacooler dahil sa biglaang pagdating ni Broly na nasaan yung legendary Super Saiyan. Agad na inatake ni Broly sina Goku at Hearts at ganon din sina Frieza at Metacooler na sumugod sa kanya. Habang sinusubukan na bumangon ay biglang lumitaw sa harapan ni Metacooler ang misteryosong warrior in black at inatake siya, pagkatapos ay kinuha nito ang Dark Dragon Ball mula sa kanyang dibdib. Galit na sinugod ni Frieza ang mandirigma, pero madali itong natalo, at kinuha rin ng mandirigma ang Dark Dragon Ball ni Frieza. Sunod na ibinaling ng Warrior in Black ang kanyang atensyon kay Broly at sinenyasan itong sumunod sa kanya. Pagkatapos nun ay lumapit ang nakamaskarang Saiyan kina Goku at Hearts, at sinabi na ang pseudo-universe ay mukhang may kakayahan na pagbatiin ang dating magkaaway, at hinimok ang dalawa na magpatuloy sa paglaban bago umalis. Nang mapaupo si Goku sa lupa sa sobrang pagod, ibinigay dito ni Hearts ang isang magic bean na natagpuan niya doon. Gumaling si Goku mula sa kanyang mga sugat at nagpasalamat kay Hearts.
Pagkatapos ay inilabas ni Hearts ang 4-star Dragon Ball at sinabi kay Goku na, kung may parehong epekto ang Magic Bean sa Pseudo Universe, dapat ay ganoon din para sa mga Dragon Ball. Nagpasya silang dalawa na kolektahin ang lahat ng 7 Dragon Ball at gamitin ang mga ito upang makatakas mula sa Pseudo Universe. Gamit ang Dragon Raider na kinuha nila sa Capsule Corp, nalaman nila na ang isang Dragon Ball ay nasa Planet Vegeta na lumulutang malapit sa Earth. Sa ibabaw ng palasyo ni King Vegeta, ipinakita ang sugatang si Vegeta na nakikipaglaban kina Turles at Cumber. Matapos pabagsakin si Vegeta, sinabi ni Cumber na nawala na ang dangal ni Vegeta kaya't isa itong kahihiyan sa lahat ng Saiyan. Gayunpaman, biglang hinamon ni Turles si Cumber at sinabing siya ang pinakamalakas na Saiyan. Habang naglalaban sina Cumber at Turles, nag-teleport doon sina Goku at Hearts at agad na napansin ang walang malay na si Vegeta. Bigla namang dumating ang Crimson Masked Saiyan at hinamon si Goku na maglaban bago mag-transform sa Super Saiyan Rosé. Dahil sa kulay rosas na buhok at pamilyar na mata, napagtanto ni Goku na si Goku Black ang nakamaskarang Saiyan at tinanggap ang hamon nito. Nakarecover si Vegeta at sinubukan ni Turles na buhayin ang kasamaan nito gamit ang kanyang evil aura. Dahil dito, naalala ni Vegeta ang ilan sa kanyang mga masamang ginawa, tulad ng pagpatay kay Nappa at ang pagmassacre niya sa nayo ni Elder Suno. Ganun pa man, nang maalala ni Vegeta ang kanyang pagkamatay sa kamay ni Frieza at ang laban ni Goku kay Kid Buu, napagtanto nito na hindi totoong masama ang lahi ng mga Saiyan at nagawa nitong labanan ang masamang impluensya. Ginawang kapangyarihan ni Vegeta ang kanyang kasamaan at inatake si Turles. Sinabi ni Vegeta na hindi masama ang mga Saiyan, kundi mga mandirigma na patuloy na lumalaban para maging mas malakas. Pagkatapos nun ay madaling pinabagsak ni Vegeta si Turles at sinunod nito si Cumber. Bago tuluyang bumagsak sa lupa, sinabi ni Cumber na kahanga-hanga ang ginawa ni Vegeta na paggamit sa kasamaan bilang kapangyarihan. Sinabihan ni Vegeta si Turles na magsanay muna at bumalik kung mayroon pa siyang natitirang dangal bilang isang Saiyan, at sumang-ayon naman ito. Pagkatapos nun ay nagulat si Vegeta nang makitang natalo na pala ng Crimson Masked Saiyan sina Goku at Hearts. Naghanda ng isang Galick Gun si Vegeta para iligtas si Goku mula sa nakamaskarang Saiyan. Habang nakatitig kay Vegeta, sinabi ng nakamaskarang Saiyan na nalaman na niya ang kanyang hinaharap mula kay Fu, na mapapabagsak siya dahil sa limitasyon ng kanyang katawan. Sinabi rin ito na marami na siyang pinatay na bersyon ni Goku sa iba't ibang timeline at ito na ang magiging ika-100 bilang. Handa na sanang bitawan ni Vegeta ang kanyang atake pero bigla itong naubusan ng lakas. Nang makita ito, agad naghanda ng malaking bola ng enerhiya ang nakamaskarang Saiyan para patayin si Vegeta at wasakin ang planeta. Ganun pa man, natigilan ito nang biglang lumitaw si Goku na nasaan yung Ultra Instinct sign. Inatake ni Goku ang nakamaskarang Saiyan, na pilit namang lumaban kahit dehado. Sinabi ng nakamaskarang Saiyan na kung kayang patuloy na lumakas ni Goku ay kaya niya rin ito, dahil siya rin naman si Goku. Nagpakawala ng malakas na energy blast ang nakamaskarang kupal para pasabugin ang Planet Vegeta kasama sina Goku. Samantala, habang kinukuha ni Hearts ang kanyang kasamang si Cumber, nakita nito ang isang Dragon Ball na nakatago sa ilalim ng mga guho. Lumapit si Goku malapit kina Vegeta at Hearts at sinubukang gamitin ang instant transmission para makatakas, ngunit hindi niya magawa dahil wala siyang maramdamang ibang ki. Ganun pa man, laking gulat ng lahat nang biglang lumitaw si Cell. Sinubukang patayin ng nakamaskarang Saiyan si Cell pero pinigilan ito ni Turles. Madaling napatay ng nakamaskarang Saiyan si Turles, ngunit sapat na ang oras na naibigay nito para makapag-teleport paalis si Cell kasama ang iba pa. Wala nang nagawa ang nakamaskarang Saiyan kaya nag-teleport na lang din ito paalis bago ang pagsabog ng Planet Vegeta. Sa ibang lugar, nang tanungin ni Goku kung paano siya nakabalik, sinabi ni Cell na ito ay sa parehong paraan kung paano rin nakabalik si Cumber. Pagkatapos nun ay may dumating na dalawang iba pa na ikinagulat ng husto ni Goku at Vegeta. Sa isang kuweba sa ilalim ng lupa, nakipagkita ang grupo ni Goku kina Gohan, Krillin, 18 at 17. Dumating ang Demon God of Death na si Shroom at sinabi nito kina Goku na siya ang kumuha kay Cell mula sa impyerno. Ipinaliwanag din ni Shroom na tinutulungan sila ni Cell na pigilan ng nakamaskarang Saiyan na gustong ipagpatuloy ang Project Zero Mortals. Dagdag pa niyang ipinaliwanag na ginamit ng nakamaskarang Saiyan si Fu, at pinatay nito ang napakaraming mortal sa iba't ibang timeline na kanyang nadaanan, na plano nitong ulitin sa Pseudo Universe at sa Universe 7. Sinabi ni Vegeta na wala siyang tiwala kay Cell, at mukhang tama ang kanyang pakiramdam dahil may binabalak na gawin si Cell.
Nabasa ni Hearts ang iniisip ni Cell at nagkasundo sila na itago muna ito sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay tinanong ni Gohan ang kanyang ama tungkol sa Ultra Instinct, ngunit sinabi ni Goku na hindi pa niya lubos na master ang kakayahang iyon, at ganun din si Vegeta sa bago nitong kapangyarihan. Nag-alok si Shroom na tulungan silang dalawa na i-master ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdala sa kanila sa isang lugar na katulad ng Hyperbolic Chamber, ngunit may mga karagdagang multo ng mga kalaban na dati na nilang nakaharap. Sinabi ni Shroom kina Goku at Vegeta na huwag mag-alala dahil papunta na ang kanilang kakampi na pansamantalang pipigil sa nakamaskarang Saiyan. Pumasok sina Goku at Vegeta sa liwanag kung saan sila dinala sa ibang lugar at mabilis na napaligiran. Sa West City, nakatayo ang nakamaskarang Saiyan sa ibabaw ng isang gusali at sinasabing malapit ng malipol ang lahat ng mortal sa Universe 7. Bigla itong inatake ng Warrior in Black ngunit nagawa nitong makadepensa sa tamang oras. Nag-transform ang nakamaskarang Saiyan sa Super Saiyan Rosei 2 at ipinaliwanag na nag-iipon siya ng enerhiya mula sa mga laban para lumikha ng mga mortal at pagkatapos niyang punuin ng mga mortal ang pseudo-universe, magagawa na niyang lipulin ang lahat ng mortal sa loob ng pseudo-universe at Universe 7 dahil magkaugnay ang dalawang universe. Nag-transform sa Super Saiyan ang Warrior in Black at agad na sumugod. Naramdaman ng grupo ni Gohan ang kasalukuyang labanan at nagpasyang puntahan ito. Pero biglang lumitaw si Dr. W kasama sina Bojack at Super 17 at pinigilan ang grupo. Ibinunyag muna ni Dr. W ang kanyang tunay na pagkatao bilang si Dr. Willow at nag-transform sa kanyang tunay na anyo bago sumugod. Si Gohan ang nakipaglaban kay Dr. Kupal at mabilis itong nadehado kaya nag-transform ito sa Super Saiyan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa nagpapatuloy na laban sa pagitan ng nakamaskarang Saiyan at ng Warrior in Black. Sa huli, hindi kinaya ng Warrior in Black ang Super Saiyan Rosei 3 ng nakamaskarang Saiyan at tuluyang natalo. Ganun pa man, bago pa mapatay ng nakamaskarang Saiyan ng Warrior in Black, muling lumitaw sina Goku at Vegeta sa liwanag at nakita ito ni Gohan na tumalo kay Dr. Willow. Pumunta ang dalawang Saiyan patungong West City, si Goku ay nasa kanyang Perfected Ultra Instinct na anyo, at si Vegeta naman ay nasa kanyang Super Saiyan Blue Evil Aura na anyo. Ipinaubaya na ng Warrior in Black kina Goku ang nakamaskarang Saiyan dahil mayroon pa raw siyang ibang kailangang gawin. Samantala, mas lalong lumaki ang pinsala ng maskara ni Crimson at hindi na gumana ang pampalakas nito. Pero nang suntukin ni Goku ang nakamaskarang Saiyan, biglang nawala ang kanyang Perfected Ultra Instinct dahil hindi pa rin niya ito kayang panatilihin. For the yabang na sinabi ng nakamaskarang Saiyan na hindi pa rin siya matatalo dahil ang enerhiyang natipon sa kanilang laban ay kanya ng lahat. Tuluyan ang nawasak ang Timebreaker Mask ni Crimson at nagbago ito sa kanyang Super Saiyan Rosei Full Power State. Sumugod si Vegeta pero mabilis lang itong pinabagsak ni Crimson. Bumalik sina Frieza at Metacooler para maghiganti kay Crimson dahil pinahiya sila nito. Dahil ayaw magambala, inilabas ni Crimson ang isang Scroll of Eternity at ipinatawag ang King of Destruction na si Omega Shenron, na mabilis namang pinatalsik palayo ang dalawang kupal. Sina Hearts at Comber naman ang sumunod na dumating at sinabi ni Hearts kay Goku na sila na ang bahala kay Omega Shenron para makapag-focus sila ni Vegeta sa pagharap kay Crimson. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpa siyang magsanib sina Goku at Vegeta para maging si Gogeta. Walang imik na nagpakawala ng isang mabigat na suntok si Gogeta kay Crimson, ngunit mabilis na naghilom ang sugat nito. Para talunin ang regeneration ni Crimson, lalo pang nagpalakas si Gogeta at ginamit ang Super Saiyan God SS Evolved State. Hindi matanggap ni Crimson na natatalo siya ng isang mortal kaya ginamit na nito ang lahat ng kanyang lakas. Sa kabila nun, hindi pa rin kinaya ni Crimson ang lakas ng suntok ni Gogeta at tuluyan na itong namatay. Sa pagkatalo ni Crimson ay naglaho na rin si Omega Shenron. Pagkatapos maghiwalay ni Goku at Vegeta ay muling nagpakita ang Warrior in Black, dala-dala ang kompletong set ng mga Dragon Ball ng Pseudo-Universe. Gamit ang mga ito, naibalik si Goku sa Universe 3 sa Crack of Time, kung saan ito nakatagpo ang Batang Fu. Nang dumating si Vegeta at ang dalawang Time Patrol, ipinaliwanag ng Batang Fu na nakawala siya sa Time Labyrinth ni Demigra dahil sa tulong ni Doggy Doggy, at pagkatapos ay nakipagsanib siya dito para mailabas ang kanyang buong lakas. Pagkatapos ay dumating ang nagwawalang si Broly at inatake si Goku, pero buti na lang ay dumating sina Hearts at Comber at inilihis ang atake. Sa utos ni Hearts, nilabanan ni Comber ang kupal na si Broly. Nang makitang dehado si Comber kay Broly, nagpa siya si Hearts na sumali sa bakbakan. Samantala, nagsimula ng atakihin ni Fu ang grupo ni Goku.
Nang mawala ang usok na dulot ng atake ni Fu, lumabas sina Gogeta at Xeno Gogeta na nakatransform sa kanilang Super Saiyan God SS Evolved at Super Saiyan 4 Limit Breaker. Pinagtulungan na atakihin ng dalawang fusion na mandirigma ang batang Fu, ngunit lalo lang nagpalakas si Fu at pinaghiwalay nito ang dalawang fusion gamit ang isang atake, at pagkatapos ay hinagis ang dalawang Vegeta sa isang madilim na portal upang pigilan ang muling pagsasanib ng mga ito. Ganun pa man, ang dalawang Goku ay nakatanggap ng hindi inaasahang tulong mula kay Kronoa. Pinagaling ni Kronoa ang kanilang mga sugat at hiniling na palakasin nila ang kanilang kapangyarihan hanggang sa sukdulan. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang teknik na nagpahintulot sa dalawang Saiyan na pagsamahin ang kanilang ki, at sinabing wala ng ibang paraan para labanan si Fu sa kasalukuyang estado nito. Gamit ang kanilang ki na pinagsama ng Supreme Kai ng oras na si Kronoa, inatake ni Goku at Xeno Goku si Fu gamit ang isang pinagsamang Kamehame Wave. Sa kasamaang palad ay hindi pa rin naging sapat ang pinagsamang lakas ng dalawang Goku para mapinsala si Fu. Sinabi ni Fu na plano niyang buuin muli ang Universe 7 para sa mga Diyos at excited na siyang malaman ang kahihinatnan nito. Nang sabihin ni Goku na walang karapatan si Fu na sumira ng ibang universe, sinabi ni Fu na papatayin niya ang lahat ng pipigil sa kanya at nagsimulang kumuha ng enerhiya mula sa Universe 3. Inatake ni Fu si Kronoa pero sinalag ito ni Xeno Goku gamit ang kanyang katawan. Para mapigilan sa pag-atake si Fu, pinuto ni Goku ang koneksyon nito sa Universe 3, pero dahil sa kanyang ginawa ay lumipat sa kanya ang masamang enerhiya ng puno. Pilit na nilabanan ni Goku ang masamang enerhiya, at tulad ni Vegeta ay nagawa niya itong kontrolin. Nagalit si Fu at sinugod si Goku, pero dahil sa enerhiya ng Universe 3 ay nabugbog lang siya nito. Pagkatapos ay gumamit si Goku ng Kamehame Wave at kinontra naman ito ni Fu gamit ang napakalaking bola ng enerhiya. Natalo ni Goku si Fu at muling nakabalik sina Vegeta, Xeno Vegeta at Toki Toki. Lumapit si Hearts at binati si Goku sa pagkapanalo nito laban kay Fu. Pagkatapos ay hiniram ni Kronoa ang kapangyarihan ni Toki Toki para maibalik sa dati ang Universe 3 at Universe 7. Samantala, ibinalita ng mandirigmang nakaitim sa isang misteryosong babae na nawasak na ang pseudo-universe. Pagkatapos ay idineklara ng babae na dumating na ang kanyang oras. Sa Time Nest, hinarap ng dating Supreme Kai of Time na si Ayos si Kronoa, para sabihin dito na hindi niya na ito maaaring pagkatiwalaan kaya kukunin niya na ang mga time scroll mula sa kanya. Tumanggi si Kronoa ngunit bigla itong napaligiran ng mga mandirigmang nakaitim. Samantala sa Earth, habang nagtatrabaho sa bukid si Goku ay nilapitan ito ng isang misteryosong gabay. Matapos magpakilala, sinabi ng gabay kay Goku na imbitado siya sa Super Space Time Tournament, isang paligsahan upang malaman kung sino ang pinakamalakas na mandirigma sa bawat space-time. Agad na pumayag si Goku at dinala na ito ng gabay sa lokasyon ng paligsahan sa pamamagitan ng teleportation. Pagdating doon, nakita ni Goku sina Gohan, Piccolo at Vegeta, at nakita rin niya sina Hit at Jiren. Pagkatapos ay nilapitan si Goku mula sa likuran ng walang iba kundi si Yamcha, na naimbitahan din sa paligsahan. Muling nagpakita ang misteryosong gabay at kinausap ang lahat ng kalahok. Ipinaliwanag nito na ang 7 miyembro sa bawat cogwheel ay bahagi ng iisang koponan. Bumubuo ito ng 12 koponan na may kabuoang 84 na mandirigma, at ang unang yugto ng paligsahan ay isang labanan para mabuhay. Dagdag pa nito, sa entablado ng labanan kung saan sila dadalhin ay may 3 lumilipad na diwatang mandirigma, at ang tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng paghuli sa mga ito o pagtalo sa lahat ng miyembro ng ibang mga koponan. Sa takdang oras na 50 tax, 24 na minuto sa oras ng Earth, agad na sinimula ng paligsahan at dinala ang mga kalahok sa lugar ng labanan. Sa lugar ng labanan na binubuo ng iba't ibang uri ng lupain, nagkahiwa-hiwalay ang mga miyembro ng bawat koponan. Agad na nag-cruise ang landas ni Goku at ng kanyang katumbas mula sa ibang timeline na si Xeno Goku, at silang dalawa ay tuwang-tuwa sa pagkakataong muli nilang malalabanan ng isa't isa. Gayunpaman, inilahad ni Xeno Goku ang kanyang intensyon patungkol sa punong abala ng paligsahan na si Ayos. Bago pa ni Xeno Goku maipaliwanag ang kanyang mga dahilan, tinambangan sila ng isa pang koponan. Sa ibang lugar, nakasalubong ni Xeno Trunks si Tapion, na naaalala siya bilang bata mula sa kanilang dating pagkikita, pero hindi ito naaalala ni Xeno Trunks. Hinikayat ni Tapion si Xeno Trunks na ipakita ang kanyang kapangyarihan at pumayag naman ito. Pagkatapos nun ay pinakita na nagsisimula na ring maglaban ng ibang kalahok. Nang 30 tax na lang ang natitira, pinakita si Yamcha na tumatakbo mula kay Mecha Frieza, habang nakangiti naman si Ayos sa mga kasalukuyang kaganapan. Lalong tumindi ang mga labanan sa Super Space Time Tournament habang 7 minuto na lang ang natitira.
Madaling tinalo ni Goku at Goku ang mga sumubok na tumambang sa kanila, at nasabik si Goku sa pagkakataong makaharap na ngayon ang kanyang katapat. Bagamat may mahalagang gagawin sa ibang lugar, pumayag si Goku na labanan si Goku. Sa ibang lugar, matapos magtago mula kay Mecha Frieza, naglakas loob si Yamcha na lumabas at aksidente niyang natamaan ng ulo ang kawawang Senti. Dahil dito ay nagtagumpay si Yamcha at ang kanyang koponan na makumpleto ang unang yugto ng paligsahan, kaya ibinalik na sila sa pangunahing bulwagan. Hindi nagtagal, sumunod sa kanila ang koponan ni Goku, pati na rin ang koponan ni Hearts. Habang iniisip nila kung ano ang nangyari sa ibang koponan, biglang lumitaw ang mga mandirigmang nakaitim at mayabang na sinabi na ang mga natalong koponan ay binura na ang pag-iral, kasama ang kanilang buong universe mula sa space-time. Nagalit ng husto si Trunks at sapilitang hiningi sa mandirigmang nakaitim ang lokasyon ni Ayos upang mabawi niya ang scroll ng walang hanggan. Naglaban ang dalawa at napansin ni Goku at Piccolo na pamilyar ang mga galaw ng mandirigmang nakaitim. Nagpakawala ang dalawang mandirigma ng malakas na atake sa isa't isa ngunit bago pa man ito magbanggaan ay bigla itong huminto. Pagkatapos ay nagpakita si Ayos, pinuri nito ang lakas ng dalawang mandirigma bago ipinadala ang kanilang atake sa isang siwang sa space-time. Ibinunyag ni Trunks sa lahat na si Ayos ang dating Supreme Kai ng oras. Pagkatapos ay idineklara ni Ayos na siya ang punong abala ng kasalukuyang paligsahan. Ipinaliwanag ni Ayos sa mga natitirang kalahok na hindi niya maaaring hayaang patuloy na dumami ang mga timeline, kaya dapat silang magpatuloy sa paligsahan kung saan ang mga matatalong koponan ay buburahin kasama ang kanilang scroll ng walang hanggan. Pagkatapos nun ay dinala na ang lahat ng kalahok sa iba't ibang lokasyon para sa pagsisimula ng ikalawang yugto. Sina Gohan at Piccolo ay ipinadala sa isang planetang kamukha ng Namek, kasama ang mga kupal na sina King Cold, Frieza, Frost, at ang isang nakaitim na mandirigma na nagpakilala bilang isang alternatibong bersyon ni Piccolo. Sa Planet Glass naman ay nakasama ni Vegeta si Yamcha na nagpapanik na sa sobrang kaba. Ang kanilang kalaban ay si Vidro na may hawak na isang senti na ayon dito ay kailangan nilang makuha para manalo. Tumawag si Vidro ng mga sundalong salamin na lalaban sa mga kalahok pero hindi ito pinansin ni Vegeta at Hit na diretsyong sumugod sa kanya. Sa isang wasak na West City sa Earth, ipinagpatuloy ni Trunks na nasaan yung Super Saiyan God ang pakikipaglaban sa mandirigmang nakaitim mula sa hinaharap. Nagulat si Trunks nang tanggalin ng mandirigma ang kanyang balabal para ipakita na siya ay isang bersyon ni Future Gohan mula sa ibang timeline. Ipinaliwanag ng Future Warrior na sa kanyang timeline, parehong pinatay ni na Future Android 17 at Future Android 18 sina Future Trunks at Future Bulma. Sinisisi niya ang sariling kahinaan kung bakit ito nangyari at hindi niya mapatawad ang sarili sa pagiging buhay pa. Dagdag pa niya, ginamit ni Ayos ang mga Dark Dragon Ball upang bigyan siya ng lakas, sabay transform sa Super Saiyan para ipagpatuloy ang kanilang laban. Gumamit si Future Gohan ng isang one-handed Kamehameha Wave at nilabanan naman ito ng Masenko ni Trunks. Sa huli ay nanalo sa palakasan si Trunks laban kay Future Gohan. Sa Planet Vegeta, si Goku nakakampi si Jiren ay nag-transform sa Ultra Instinct Sign bilang paghahanda sa kanyang laban sa mandirigmang nakaitim na naka-Super Saiyan 3. Lumalabas na ang mandirigmang kaharap ni Goku ay isang bersyon ni Bardock na binigyan din ng kapangyarihan ng Dark Dragon Ball. Dahil kapwa niya Saiyan ang kalaban, hiniling ni Goku kay Jiren na siya na lang mag-isa ang lalaban at pumayag naman ito. Pinuri ng mandirigma ang lakas ni Goku at isiniwalat na alam niya ang tunay nitong pangalan na Kakarot, ngunit nang tanungin kung paano niya ito nalaman, sinabi lang nito na isa siyang Saiyan na tinalikuran ng nakaraan para sa paghahanap ng kapangyarihan. Pagkatapos nun ay sumugod na ang dalawa sa isa't isa. Sa ibang lugar, nilalabanan na ng grupo ni Hit si Vidro at nahihirapan si Yamcha na kalabanin ang clone nito. Agad namang winasak ni Vegeta ang kalaban niyang clone gamit ang isang Final Flash habang naka-Super Saiyan God SS evolved. Samantala, nagawang talunin ni Hit ang totoong Vidro pero pinigilan siya ni Yamcha na tapusin ito. Sinabi ni Yamcha na kalaban man o hindi niya hahayaang patayin ni Hit si Vidro. Nagpa siya si Hit na patayin na lang muna si Yamcha pero pinrotektahan ito ni Vidro. Sinabi ni Vidro na gusto na niya si Yamcha at hindi niya hahayaan na saktan ito ng kahit na sino. Samantala, dahil napagod na, nagpa siya ang mandirigmang nakaitim na tapusin na ang laban gamit ang isang Final Spirit Cannon, at nilabanan naman ito ni Goku ng isang Divine Kamehameha Wave. Bago tuluyang matalo, sinabi ng mandirigma na hindi niya pagsisisihan ang kanyang pagkatalo dahil ang makita si Goku, na isang kapwa mababang uring Saiyan,
na naging napakalakas ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na maaari rin siyang mas lumakas pa. Pagkatapos nun ay bumalik na sa kanilang normal na anyo ang dalawa at nagngitian. Samantala, pinuntahan ni Cronoa si Ayos para hilingin na ibalik nito ang mga scroll ng oras, pero hindi ito pumayag. Kumuha si Ayos ng isang kahon at inilagay niya ang mga scroll ng oras dito, bago niya inilipat ang kanyang sarili at si Cronoa sa labas. Sinabi ni Ayos kay Cronoa na hindi niya ito kaaawaan kung hahadlangan nito ang kanyang mga plano, at pagkatapos ay nag-transform siya sa anyong Time Power Unleashed. Bilang tugon, ginamit din ni Cronoa ang parehong anyo ngunit sinabing hindi niya ito gagamitin para labanan si Ayos, kundi para lamang kausapin ito. Gayunpaman, naniniwala si Ayos na walang saysay ang pag-uusap at agad na inatake si Cronoa gamit ang Time Condemnation. Sinalag ni Cronoa ang atake habang sinusubukang ipaliwanag na alam din niya ang panganib na dulot ng pagdami ng mga timeline, ngunit pinipili niyang magtiwala sa mga posibilidad na dala ng mga ito. Gamit ang buong lakas, tinalo ni Ayos si Cronoa at ibinagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay lumitaw si Goku, kasama ang diwata ng oras, at tiningnan ang kalagayan ng sugatang si Cronoa. Humarap si Goku kay Ayos at nagpasalamat sa pag-oorganisa ng paligsahan na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makalaban ang maraming malalakas na kalaban, ngunit nakiusap siyang huwag burahin ang anumang timeline. Tumanggi si Ayos at umatake pero nakaiwas si Goku dahil sa Ultra Instinct sign. Naglaban ang dalawa, kung saan walang tigil na umatake si Goku para hindi makagamit ng mahika si Ayos. Nagpakawala ng maraming energy ball si Ayos kay Goku habang umiiwas, at sa huli ay ginamit nito ang mga kumalat na energy ball sa paligid para pasabugin si Goku. Ganun pa man, gumamit si Goku ng instant transmission at nagpakawala ng Kamehame Wave sa mismong harapan ni Ayos. Kinilala ni Ayos ang panganib na dala ni Goku at nangakong papatayin ito. Sa crack of time, sinaksak ni Demigra ng tungkod si Mechi Kabura na nasaan yung kaluluwa at sinimulang sipsipin ang Dark Factor nito upang maging susunod na Dark King. Sinabi ni Ayos na papatayin niya si Goku para sa kapakanan ng pagprotekta sa tunay na kasaysayan. Habang naghahanda sina Goku at Ayos sa pagpapatuloy ng kanilang laban, biglang pinatamaan ng napakalakas na atake ang Time Nest. Buti na lang ay nailigtas ni Goku ang sugatang si Cronoa sa tamang oras. Lumabas mula sa mga anino ang bagong Dark King na si Demigra, hawak ang kahon na naglalaman ng mga scroll ng oras. Nang hilingin ni Ayos na ibalik ito, hindi siya pinansin ni Demigra, sa halip ay isiniwalat nito sa lahat kung paano niya hinintay ang sandali na humina sina Cronoa at Ayos bago siya umatake. Inanunsyo niya na magsisimula na ngayon ang kanyang panahon at nagpatawag siya ng masasamang nilalang mula sa mga scroll ng oras. Lumitaw si Zeno Omega Shenron sa kanyang anyong transcended at nang tanungin ni Goku kung sino sila, ipinaliwanag ni Demigra na balak niyang lipulin ang lahat ng mortal pati na rin ang lahat ng mga Diyos upang lumikha ng isang bagong Dark Demon World na puno ng walang katapusang takot. Humakbang si Demigra para labanan si Goku, ngunit iginiit ni Zeno Omega Shenron na siya na ang bahala. Nagpakawala ang Shadow Dragon ng isang extreme power ball kay Goku, ngunit naglaho ang atake dahil sa napapanahong pagdating ni Zeno Gogeta. Nagalit si Zeno Omega Shenron at inatake nito si Zeno Gogeta, pero hindi ito umubra. Dahil sa galit at pagkapahiya, sinubukan ng Shadow Dragon na gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake, ngunit kinontra lang ito ni Zeno Gogeta ng Big Bang Kamehame Wave. Natalo ni Zeno Gogeta ang kupal na Shadow Dragon, habang si Ayos naman ay napilitan na gumawa ng pansamantalang alyansa kasama sina Goku dahil sa mas malaking banta na dala ni Demigra. Mula sa itaas, lumitaw ang katulong ni Demigra na si Robelo, kasama si Broly. Ginamit ni Demigra ang kanyang kakayahan sa mahika upang baguhin ang anyo ng mga lugar ng labanan, bago magpatawag ng ilang masasamang mandirigma upang harapin ang mga kalahok sa paligsahan. Pagkatapos ay pinalakas ni Demigra ang mga masasamang mandirigma gamit ang kanyang mahika. Balik sa Time Nest, inilabas na ni Demigra ang kanyang kapangyarihan, kaya nag-transform din si Ayos sa kanyang anyong Time Power Unleashed at si Goku naman ay nag-transform sa kanyang Super Saiyan Blue bilang paghahanda sa laban. Samantala, si Zeno Gogeta naman ang lumaban kay Broly na pinalakas din ng mahika ni Demigra, at sa kanilang laban ay tila si Zeno Gogeta ang may kalamangan. Sa kabilang dako, mabilis na pinabagsak ni Demigra si Ayos, pagkatapos ay hinigop nito ang Kamehame Wave ni Goku para ibalik. Pinalakas ni Goku ng Kaioken ang sarili para lang salubungin ang mas pinalakas na Kamehame Wave ni Demigra, ngunit natalo pa rin ito at bumagsak.
Muling tumayo si Ayos at ginamit ang Eternal Labyrinth para ikulong si Demigra sa isang time freeze ng habang buhay, ngunit mabilis itong nakawala rito at lalo pang nagpalakas. Nang nilapitan ni Demigra si Cronoa para patayin, sumugod si Goku para protektahan ito, ngunit madali siyang natalo. Sa Planet Glass, magkasamang hinarap ni Yamcha at Vidro si Chilled, ang nilalang na umubos sa lahi ni Vidro. Nag-ipon ng lakas si Yamcha para sa kanyang Spirit Ball technique na binalot naman ni Vidro sa kanyang salamin at mabilis na pinatama kay Chilled mula sa itaas. Habang tinatamaan ng atake si Chilled, iminungkahi ni Vidro na magpakasal sila ni Yamcha pagkatapos ng laban, na labis namang ikinagulat ni Yamcha. Samantala, pinatamaan ni Vegeta ng Final Flash si Demigra para mailigtas si Goku mula dito. Telepatikong kinausap ni Cronoa si Ayos at hiniling na abalain si Demigra dahil mayroon siyang plano, pagkatapos ay kinausap din ni Cronoa sina Goku at Vegeta. Sa ibang lugar, bugbog sarado na si Zeno Trunks at papatayin na ng mga kalaban, pero nailigtas ito ni Future Gohan na bugbog sarado na rin. Humingi ng paumanhin si Future Gohan kay Zeno Trunks para sa kanyang inasol kanina, idinahilan nito ang kanyang galit sa kawalan niya ng kapangyarihan at pagkabigo na hindi maprotektahan ang kanyang timeline. Ipinangako ni Future Gohan na sa pagkakataong ito ay ililigtas niya si Trunks. Tumayo si Zeno Trunks at sinabing poprotektahan din niya si Future Gohan, pagkatapos ay nag-transform na sila sa Super Saiyan at Super Saiyan God. Samantala, minanipula ni Ayos ang oras sa kinatatayuan ni Demigra para pabagalin ito, ngunit nakawala pa rin ang kupal mula sa kanyang teknik matapos nitong ilabas ang kanyang kapangyarihan. Papatayin na sana ni Demigra si Ayos, pero sinuntok ito sa mukha ni Super Saiyan Blue Vegeto. Pagkatapos ay maangas na sinabi ni Vegeto na bubugbugin niya si Demigra hanggang sa madurog. Naglaban sina Vegeto at Demigra, at si Vegeto ang nakakuha ng kalamangan. Sa kasamaang palad, nang maghiwalay na ang dalawa bilang sina Goku at Vegeta, agad na pinabagsak ni Demigra si Vegeta para hindi na muling makapagsanib ang dalawa. Pagkatapos ay ginamit ni Demigra ang mga time scroll upang makapasok sa isang mas makapangyarihang estado na Time Power Unleashed. Nagpasya si Demigra na patayin na ang lahat, kabilang ang sarili niyang mga alagad at kakampi, kaya gumawa ito ng isang dambuhala at malakas na bola ng enerhiya. At para masiguro na walang hahadlang sa kanya, binigyan pa ni Demigra ng masamang enerhiya ang kanyang mga alagad para mawala ito sa katinoan at magpatuloy sa pakikipaglaban. Pagkatapos nun ay pinakawalan na ni Demigra ang kanyang malakas na atake, at nilabanan naman ito ni Goku ng Kamehameha Wave habang naka-Super Saiyan Blue. Sa kabilang dako, sinabihan ni Zeno Trunks si Future Gohan na iwan na sa kanila ang mga kalaban at tulungan na lamang si Goku. Samantala, hindi na kinakaya ni Goku ang lakas ni Demigra, nang biglang dumating si Future Gohan at nagpakawala din ng Kamehameha Wave. Pagkatapos nun ay pinakitang may dumating na iba pang mga mandirigma mula sa ibang timeline para tumulong sa laban. Ginamit ni Goku ang Kaioken upang bigyan ng sarili ng karagdagang lakas, ngunit nagtaas din si Demigra ng kapangyarihan kaya muli lang silang naitulak nito pabalik. Nang tila wala ng pag-asa, biglang dumating si Bardock na naka-Super Saiyan 3 at tinulungan nito sina Goku at Future Gohan. Nagpa siya ang tatlong Saiyan na ibuhos na ang lahat ng kanilang lakas, si Goku ay nag-transform sa Perfected Ultra Instinct, si Future Gohan sa Super Saiyan 2, at si Bardock naman sa Super Saiyan 4. Habang nagpapatuloy ang laban, sinabi ni Ayos kay Cronoa na kahit matalo man ang hari ng kadiliman ngayon, ang patuloy na pagdami ng mga space-time ay maaaring magdulot ng mas malaki pang panganib. Nanindigan si Cronoa sa kanyang paniniwala na dapat hindi wasakin ang mga space-time, at sinabi na kung darating man ang araw na muling may dumating na kalaban, muli siyang magtitiwala sa mga mabubuting mandirigma ng iba't ibang timeline. Sa laban, nag-transform ang tatlong Saiyan sa kanilang pinakamalakas na anyo at pinagsama ang kanilang kapangyarihan para matalo si Demigra. Pagkatapos mapatay ni Demigra, ginamit ni Ayos at Cronoa ang kahon na naglalaman ng mga time scroll upang ibalik ang lahat sa dati. Pinasalamatan ni Cronoa ang tatlo at ipinaliwanag na ang mga kalaban na ipinatawag ni Demigra ay naibalik na rin sa kani-kanilang space-time. Biglang lumitaw ang mysterious guide na nagsabing magpapatuloy na ngayon ang Super Space-Time Tournament kasama ang mga orihinal na kalahok na kusang loob na sumali, ayon sa hiling ni Goku kay Ayos. Sa isang hiwalay na lugar ng labanan, itinuloy na nina Goku at Zeno Goku ang kanilang naudlot na laban. Samantala, sunod-sunod na laban ang nagaganap sa iba't ibang lugar. Sa huli, ang laban na lamang nina Goku at Zeno Goku ang natira, kung saan pareho itong nagpakawala ng Kamehameha Wave sa isa't isa. Dahil parehong wala ng lakas, nagpasya na ang dalawa na tapusin na ang laban sa isang suntok.
Gayunpaman, sa huling segundo ay nag-transform si Goku sa Perfected Ultra Instinct kaya nakaiwas ito at nakapagpakawala ng isang malakas na suntok sa mukha ni Goku. Tinanggap na ni Goku ang kanyang pagkatalo kaya si Goku ang itinanghal na panalo. Sa pagtatapos ng palaro, nagpa siya si Ayos na maglakbay sa iba't ibang space-time upang alamin kung dapat bang iisa lang ang tunay na space-time o kung posible bang magkasamang umiral ang maraming space-time. Muli niyang ipinagkatiwala ang mga bagay-bagay kay Cronoa, ngunit sinabi niyang babalik siya kapag natuklasan niyang mali ang mga paniniwala nito. Sa di kalayuan, inaasahan ni Yamcha ang posibilidad na maikasal kay Vidro. Sa kasamaang palad, muling naging malas sa pag-ibig si Yamcha nang sabihin ni Vidro na magpapakasal sila pagkatapos pa ng 1,200 taon dahil ito ay isang requirement para sa lahi ng mga Glass Tribe. Umalis si Vidro para sumama muna sa paglalakbay ni Ayos habang si Yamcha naman ay naiwan na hindi makapaniwala. Pagkatapos nito, ang mga mandirigma ay naghanda ng bumalik sa kani-kanilang orihinal na space-time. Samantala, may isang misteryosong bulalakaw ang tumama sa Earth. Balik sa Time Nest, ihahatid na sana ni Cronoa si Goku at ang mga kaibigan nito pabalik sa kanilang panahon, ngunit napansin niyang nawawala ang Earth. Pumunta sila sa planeta ni Kaiosama upang alamin ang katotohanan ngunit hindi nila nakita si Kaiosama. Lumabas si Majin Soto mula sa bahay ni Kaiosama at kinumpirma na kinain niya ito pati na ang buong Earth na nagtulak kina Goku, Vegeta, at Trunks na gamitin ang kanilang mga god form. Unang inatake ni Soto ang Supreme Kai ng oras pero pinigilan ito ni Goku, kaya si Piccolo na lamang ang inatake nito at sinipsip. Pagkatapos ni Piccolo ay si Gohan naman ang sinipsip ni Soto. Labis na nagalit ang tatlong Saiyan at pinagtulungan nitong atakihin si Soto. Nagkaputol-putol si Soto pero muli itong nabuo dahil sa kapangyarihan ni Majin Buu na kanyang naabsorb. Maya-maya, biglang lumitaw sina Android 17 at 18. Gayunpaman, nabunyag na hindi pala ito ang tunay na 17 at 18 dahil mga parte lamang ito ni Soto. Nang sinipsip pabalik ni Soto ang kanyang mga parte ay nagsimula itong lumakas ng husto, kaya napilitan si Cronoa at ang iba pa na umatras. Pagdating sa Time Nest, nagreklamo si Vegeta tungkol sa kanilang pagtakas mula kay Soto, ngunit sinagot ito ni Cronoa na wala siyang pagpipilian dahil may mga sugat pa sila mula sa kanilang mga laban sa Super Space Time Tournament. Habang pinag-uusapan ng grupo si Soto, nabuo nila ang teorya na matapos niyang sipsipin ang bawat individual, nakukuha niya ang mga natatanging kakayahan nito at ngayon ay plano naman niyang higupin ang mga Diyos. Ito raw ang dahilan kung bakit niya sinipsip si Piccolo, upang makuha rin ang kaalaman nito. Sa sagradong mundo ng mga Kai, isa pang clone ni Soto, kasama sina Shin at Kibito na naabsorb na niya, ang lumapit kay Tandang Kai upang makuha rin ang kapangyarihan nito. Matapos ipaliwanag kay Tandang Kai na hinati niya ang kanyang sarili, at nagpadala siya ng iba't ibang clone sa maraming space-time upang maghanap at mag-absorb ng iba't ibang nilalang para lalong lumakas, nag-transform si Soto bilang si Baby Vegeta. Sakto namang dumating sina Goku at Vegeta na nasa anyong Super Saiyan 4, at sa pag-aakalang ang tunay na baby ang nasa harap nila, hiniling nilang sumuko na ito. Dahil hindi niya na-absorb sina Goku at Vegeta kanina, nagpa siya si Soto na gawing bagong target ang dalawa. Nag-power up sina Goku at Vegeta sa anyong Super Saiyan 4 Limit Breaker at pinagtulungan na banatan si Soto. Bumalik si Soto sa kanyang orihinal na anyo na ikinagulat ng mga Time Patroller at ipinakilala ang kanyang sarili. Ang mga clone ni Soto na kamukha ni Shin at Kibito ay tumabi sa kanya at nag-transform bilang sina Frieza at Cell, at pagkatapos ay inatake ang mga Saiyan. Habang ang orihinal na Soto ay muling ibinaling ang kanyang atensyon kay Tandang Kai. Samantala, nagpunta naman sina Goku, Vegeta, Trunks at Cronoa sa New Namek upang hanapin si Soto, ngunit nadatna na lang nila na kinain na rin ito ang lahat ng Namekian. Natagpuan nila si Soto na pinagbabalakang kainin ng life force ng buong planeta. Ngayong balik na sa buong lakas, handa ng kalabanin muli ng tatlong Saiyan ang kupal na si Soto. Sa sagradong mundo, madaling natalo ni Goku at Vegeta ang mga clone. Dito na napagtanto ni Soto na malakas si Goku at Vegeta sa kahit anong dimensyon, pagkatapos ay ipinaliwanag niya ng sabay kina Goku at Vegeta sa sagradong mundo at New Namek, na mayroon siyang magkakahiwalay na katawan na nakakalat sa iba't ibang universe na naghahanap ng malalakas na individual para sipsipin, kaya naman ang kanyang kapangyarihan ay nahahati sa kanilang lahat. Nag-alok si Soto na hayaan muna siyang pagsamasamahin ang lahat ng kanyang clone upang makuha niya ang kanyang buong lakas at inanyayahan niya ang parehong grupo sa kanyang palasyo. Para pumayag ang lahat sa kanyang alok, sinabi ni Soto na nasa palasyo niya ang mga kaibigan nito na kanyang nabiktima. Pagkatapos nun ay umalis na si Soto at nag-iwan na lang ng card sa bawat grupo para makasunod ito sa kanya. Dumating ang dalawang grupo sa labas ng palasyo ni Soto at nakiusap ito sa kasama nilang si Cronoa na maghintay na lang sa labas dahil sa panganib na maaari niyang harapin.
Nang mangako si Goku na tatalunin niya si Usoto, tsaka lamang pumayag si Kronoa at nagbigay kay Goku ng isang bagay bago sila umalis. Sa loob ng palasyo, binati ni Usoto ang grupo at ipinaliwanag sa kanila na marami sa mga nilalang na kanyang sinipsip ay nakakulong sa loob. Upang mailigtas ang mga ito, kailangan nilang pumasok sa 5 silid na nasa kanilang harapan kung saan nila haharapin at tatalunin ang isa sa kanyang mga clone. Dahil wala nang ibang pagpipilian kundi sundin ang laro ni Usoto, pumasok sina Goku at ang iba pa sa mga silid. Pagpasok ni Goku sa silid, personal siyang sinalubong ng isa sa mga clone ni Usoto na naghihintay sa kanya. Agad na nag-transform si Goku sa Ultra Instinct sign at kinalaban ng kupal. Sa ibang silid, napabagsak ni Vegeta si Usoto, pero bigla itong naging si Janemba. Samantala, nagbabago din ng anyo ang Usoto na kalaban ni Goku para makagamit ng iba't ibang teknik. Bumalik si Usoto sa kanyang orihinal na anyo at isinumpa na kakainin niya si Goku pati ang mga kasama nito, ngunit sinabi ni Goku kay Usoto na wag nitong maliitin ang kanyang mga kasama, lalo na si Vegeta. Sa sandaling iyon, napabagsak ni Janemba si Vegeta at pinaulanan ng maraming energy blast. Sa pag-aakalang nanalo na siya, nagsimula ng maglakad paalis si Janemba dahil para sa kanya ay walang silbing sipsipin ang mahinang tulad ni Vegeta. Ganun pa man, muling tumayo si Vegeta at nag-transform sa Super Saiyan God SS Evolved. Pagkatapos ay mabilis na pinabagsak ni Vegeta si Janemba at pinatay ito gamit ang isang Final Flash. Sa kung saan, nagising si Gohan na nakakulong pa rin kasama sina Goten at Trunks at nilapitan ito ni Usoto. Nang tanungin ni Gohan kung nasaan siya, ipinaliwanag ni Usoto na nasa loob sila ng katawan niya. Ipinaliwanag din ni Usoto na sinipsip niya si Gohan kasama ang hindi mabilang na iba pa at ibinunyag niya na naroon din sina Goten, Trunks at Videl. Dahil sa kanyang baluktot na pagnanais na makita ang tunay na lakas ni Gohan, sinimulang saktan ni Usoto ang tatlo kahit na sila ay walang malay at nakakulong. Nag-ultimate form si Gohan at inatake si Usoto. Sa ibang silid, pagkatapos pabagsakin ng clone ni Usoto ay kinontak ni na Xeno Trunks at Xeno Vegeta si Xeno Goku. Sinabi ni Xeno Trunks na hindi niya makontak si Kronoa, kaya nagpa siya silang tatlo na bumalik sa pasukan ng palasyo ni Usoto upang hanapin ito. Samantala, biglang dumating sina Goku at Vegeta sa lokasyon ni Gohan. Dahil dito ay na-distract si Gohan at muli itong nasipsip ni Usoto. Lumakas ng husto si Usoto, kaya nagdesisyon na sina Goku at Vegeta na gamitin na ang patara na ibinigay ni Kronoa para maging si Vegeto. Pag-transform sa Super Saiyan Blue ay agad na inatake ni Vegeto si Usoto. Nag-transform si Usoto bilang Gohan at umatake pero hindi pa rin ito umubra. Lalo pang pinalakas ni Vegeto ang kanyang sarili gamit ang Kaioken at mabilis na tinapos si Usoto gamit ang kanyang Spirit Sword. Nang magkamalay si Gohan, sinabi nito kay Goku na nasa loob sila ng katawan ni Usoto. Pagkatapos nun ay nagbago na ang hitsura ng buong palasyo at napansin ito ng 3 Time Patroller. Biglang nilapitan ng mga clone ni Usoto na nagpapanggap na ibang kupal ang tatlo. Samantala, habang naghihintay si Kronoa sa labas ng palasyo ay bigla itong tinambangan ni Usoto. Sa loob ng palasyo, natagpuan ng 3 Time Patroller si Usoto na mahigpit na hawak si Kronoa sa kanyang kamay. Nagsalita si Usoto tungkol sa natatanging kapangyarihan ng Supreme Kai ng oras, pagkatapos ay inabsorb niya si Kronoa upang kunin ang kapangyarihan nito. Sa ibang dako, matapos malaman ni Goku at Vegeta mula kay Gohan na nakakulong sila sa loob ng katawan ni Usoto, napagtanto nila na nakain na pala sila ni Usoto sa umpisa pa lamang. Inatake ng laman sina Goku at Vegeta pero nailigtas ito ng mga bubog ng salamin ni Lags na dumating kasama ni Hearts. Samantala, inaatake na rin ng laman ni Usoto ang 3 Time Patroller. Pagkatapos ay hinarap naman sila ni Usoto na nagbago ng anyo bilang si Kronoa upang lunukin sila sa isang mapayapang paraan. Sa kabilang dako, habang pinapalaya ang kanilang mga kaibigan at pamilya sa mga lalagyang parang itlog, sinugod ng isang hukbo ng mga clone ni Usoto ang grupo ni Goku. Walang katapusan ng pagdating ng mga clone, kaya iminungkahi ni Hearts na hanapin na lang nila ang core ni Usoto para mas mabilis nila itong matalo. Naramdaman ni Hearts na ang core ay nakatago sa likod ng isang pader na hindi nila maabot, at nahulaan niya na kaya sila ikinulong doon ni Usoto ay upang ilayo sila sa kanyang kahinaan. Sa paniniwalang ang loob ng katawan ni Usoto ay nasa isang hiwalay na space-time dimension, napagpasyahan niya na isang napakalakas na enerhiya ang kakailanganin upang makagawa ng butas dito para makatakas ang lahat. Nakaisip si Vegeta ng isang plano at hiningi niya ang kooperasyon ni Hearts para magawa ito. Pagkatapos alisin ni Hearts ang mga kupal na clone sa daan, nagtungo si Vegeta sa malayo at pinakawalan ng kanyang full power final explosion technique. Matagumpay na nakagawa ng butas si Vegeta, pero nawalan ito ng malay. Nang lumabas si Goku sa butas dala si Vegeta, naka-perfected Ultra Instinct na ito. Pagkatapos nun ay pinakita si Ayos na tumayo sa kanyang trono para sa isang tiyak na dahilan. Namangha si Usoto sa kapangyarihan ni Goku at sinabi na gusto niya itong makuha.
Pagkatapos nun ay dumating sina Hearts at Lags na dala ang mga na-absorb na kasamahan ni Goku. Sa palasyo ni Usoto, nilalabanan pa rin ni Xeno Goku, Xeno Vegeta at Xeno Trunks ang hindi maubos na mga clone ni Usoto at ang Usoto na nag-anyong si Cronoa. Iniwasan ni Xeno Goku ang mga atake ni Usoto hanggang sa makalapit siya sa itlog na kinalalagyan ni Cronoa at agad na pinalaya ito. Nawala ang kapangyarihan ni Usoto na mula kay Cronoa pero patuloy pa rin itong nilabanan si Goku. Kasing bilis ng kidlat na pinabagsak ni Goku ang lahat ng mga clone bago niya inatake si Usoto at tinapos. Pagkatapos matalo ni Goku si Usoto gamit ang Silver Dragon Fist technique, nakalabas na ang tatlong Time Patroller kasama ang walang malay na si Cronoa. Dumating si Ayos para kunin ang natitirang bahagi ni Usoto at nangakong babantayan ito upang hindi na ito makagawa muli ng masama. Ipinatawag ni Ayos si Super Shenron at ipinaayos dito ang space-time pabalik sa dati nitong kalagayan bago nang gulo si Usoto.